tambay muna ulit tayo dito sa ating flyer slope. Yan, mag-aalas 4 na ng hapon. At kung mapapansin ninyo mga kalapatids, madalas hapon na ako umakyat dito sa ating flyer slope dahil gusto ko makapagpahinga yung ating mga alaga. Samantala, eto, silipin muna natin yung kanilang mga dumi sa araw na ito. Pasintabi sa mga kumakain at nag-aalmusal. Ayan, tignan nyo, puro buo mga kalapatids. Wala kayong makikitang lusak. Alright. So, recovered na to. Itong ating ibon na si Erit. Hawakan lang natin siya ng kaunti. Ayan. Tignan natin kung bumigat na siya. No animals were harmed during the filming of this video. Alright mga kalapatids, silipin natin itong ating ibon na si Erit. Araw pa lang ng Martes ngayon, pero kapag hinipo mo siya, ayan, bumalik na agad mga kalapatids yung katawan niyang nasunog nung flip-flop sa matnog. Kung paano natin siya isinampa nung nakaraang Biyernes, ganun na yung katawan niya ngayon. At matatandaan ninyo, pinurga pa natin siya kahapon. Makakasagabal nga naman dun sa ginagawa nating recovery sa kanya, in a sense na binigyan pa natin siya ng stress dahil tinanggal natin yung mga posibleng worms at parasite sa kanyang butchi at panloob na sistema. Pero ganun pa man mga kalapatids, tignan nyo naman, kahit pa paano, medyo naging maganda yung ginagawa nating recovery sa kanya. Ngayon nakuha ko na yung gusto kong katawan niya, i-maintain na lang natin to. So meron pa tayong 2 araw, Miyerkules at Huwebes. Alright, tapos yung Huwebes ng gabi, yun na yung basketing mga kalapatids. So doon, facing na ng pagbibigay natin sa kanya ng workout. Kasi pag hindi natin ginawa yun, baka masyado namang lumobo itong ating ibon at bumigat. Makaka-apekto rin sa kanya yon, sa kanyang performance sa linggo. Alright, so babalik ko na to mga kalapatids, baka mapanis pa. Ayan, medyo bumigat na mga kalapatids at bumibilog na yung kanyang pangangatawan. Samantala, ito naman tayo sa ating ibon na umuwi kahapon. Ayan, tignan nyo yung kanyang dumi mga kalapatids, pasintabi ulit. Yung mga puti-puti, yan yung dumi niya kahapon nung dumating siya. Then tignan nyo, buo-buo na rin yung kasunod niyang mga inilabas na dumi. Medyo okay na yung ano nito, panunaw nito mga kalapatids. At kahapon napakapayat niya, para siyang papel. Tapos yung buto niya sa kill talagang kulang na lang gawing palakol sa sobrang payat. Siguro ilang araw na lang baka bumigay na to kung hindi pa siya nakauwi. Buti na lang nakauwi siya at ni-recover natin. Ngayon titignan natin mga kalapatids kung ano nang hipo dito, kung okay na ba siya. Dahil kung okay na siya, ililipat na natin siya sa ating flyer slope. Nanunuka na. Ayun mga kalapatids, bumigat na. At mukhang may laman pa yung butchi niya. Alright, pero yung kill niya pwede pa rin ipangsibak ng kahoy. So lipat na natin siya dito sa ating flyer slope. Ayan. Alright. Yan na yung ating ibon. So kumpleto ulit tayo mga kalapatids. Kakala ko wala na tayong paronda. Alright. So ito, malapit-lapit na rin tong romonda mga kalapatids. Tignan nyo yung pakpak niya. Yung nasa pinakababa yung primaries niya. Patubo na rin. Halos kalahati na. So lilipad na rin tong ating alaga. Oy, ikaw, huwag kang lalabas. So ayan. Ayan yung kanilang patukaan, mga grits at redstone, yung laman. Kumbaga makakuha sila dyan ng mga minerals na kanilang kailangan. Lalo na yung ating ibon na to na ating inihahanda. So kaninang umaga nagpatuka ako sa kanila, pero konti lang mga kalapatids. Kasi napapansin ko, namimili itong ating ibon na ito. Kumbaga yung mga gusto nating butil na ikonsumuhin niya, pinipili niya lang, yung iba ayaw niya. So ang ginagawa ko na lang, hinahati ko yung rasyon sa dalawa, isa sa umaga at isa sa hapon. Sa ganung paraan naiiwasan nila magpili, dahil pagka naglapag tayo dito ng patuka, nakakaunti lang, mag-uunahan sila, at sa pag-uunahan nila, kukonsumuhin nila kung ano lang yung kanilang butil na makita. Kahit hinati natin sa 2 beses yung rasyon, hindi tayo nag-overfeed mga kalapatids, naka-portion pa rin yung dami, yung sukat ng patuka na ating ibinibigay sa ating mga alaga. So tara, patuka tayo. So ito mga kalapatids, yung ating ibibigay sa kanila. Yan yung itsura ng patuka na ibinibigay natin sa kanila araw ng Martes. Alright, so pipito na tayo mga kalapatids. Dahil
atentibo na masyado yung ating mga alaga, lalo na to si Erit. Ayan, yan ang gusto natin makita sa kanya, yung hinahabol niya yung patuka. Gutom na sila, oh. Diba? O, tara. O, ito mga kalapatid, banat. Sige, ayan. Sige. Walang ano-ano dyan. Walang pili-pili dyan. Ang mamili, mauubusan. Talagang yung barako nating pang summer, mga kalapatid, hindi pinapaporman itong ating ibon na to. Kunin nga muna natin ito, mga kalapatid. Masyadong matapang to. Nakakasira ng kapayapaan dito sa flyer slope eh. Kulit nito. Ito. Dito ka. Mamaya ka na umentrada. Ayan, nilagay muna natin dyan. Mamaya ka na umentrada doon kapag ka nakatuka na yung mga ibon doon. Ginugulo nito eh. Hindi nakakatuka, mga kalapatids eh. Tapos ang lakas pa niyang kumain. So ayun, tignan nyo. Ayan. Wala na silang matuka, mga kalapatids. Kaya ayan, nakikita natin yung ating ibon na si Erit. Pati barley, binabanatan niya. At yan ang gusto nating mangyari, mga kalapatids. Lahat ng mga nilalagay natin, nilalapag nating patuka, ay kukonsumuhin niya. Hindi lang yung isang uri ng butil lang, hindi lang isang klase ng buto lang, para nang sa ganon talagang balance yung makukuha niyang nutrisyon. Oh, ayun, meron pa dun. Ayun, may mga barley pa dun. Oh. Sige, banat. Pati yung mga grizzles natin, wala na rin, no choice sila. Kailangan ubusin nila kung ano lang yung nandyan sa harapan nila. O, ubos na, mga kalapatids. Mga grits na lang natira. So maglalapag ulit tayo. Sige. Alerto yung mga ibon natin, mga kalapatids. Talagang di papahuli ng buhay. O, ito si Erit, oh. Umakyat pa dito, nag-Spiderman. O, sige. O, sige. Ayan. Sige. Nakakawala ng stress, mga kalapatids, pagka tinitignan natin silang tumutuka at ganyang magana sila, di ba? Ano man yung hinahain natin sa kanila, inuubos nila. So kaninang umaga, 3 takal yung nilagay ko dyan para sa lahat ng naririto sa ating flyer slope. Maliban dun sa ibon na grizzle na yon, nakalalagay lang natin. Busog yun, mga kalapatids, kasi pinasosolo natin yun at pinababawi natin dun sa bakanting cage natin kanina. Kaya ayun, tignan nyo, nag-perch na siya. Ayun o. Ayan. So ito, nakatuka tong mga to, pero limitado. Kaya yung kasabigan nilang tumuka, mga kalapatids, sa oras na ito, kitang kita. Tignan nyo, mga kalapatids, ang natira, barley. Tignan natin kung uubusin pa rin nila. Ito lang ang nagiging problema dito, mga kalapatids. Ito lang ang nagiging problema dito, mga kalapatids. Kapag inalis natin yung pares ng ating ibon na si Erit, pumuporma naman itong ating barakong pang summer. Pagkatapos niyang kumain, nasapatan na siya, babarakuhin niya to, magpapapansin siya, mukhang may gusto rin siya. O kaya paris na itong ating ibon na ito. Kaya nag-aaway sila. Ang ginagawa ko para makatuka din naman tong ibon na to, yung grizzle natin na pang summer, inaalis ko muna etong ating ibon na matapang na ito, yung pares na yung Erit. Ngayon, pagka nakasapat na yon, nakakain na, binabalik ko na to. Kasi pagka okay na to binabara ko niya tong si Erit eh. So ngayon, andyan na yung pares niya, hindi na to makakaporma. At ito naman, makakakain na. At sa ganung pamamaraan, mga kalapatids na kanubi, nabibigyan ko ng pagkakataon na makakain din tong iba. Kasi pag nandito talaga to, territorial yan, mga kalapatids. Hindi nakakain yung mga inakay natin ng maayos. Pero ayan, nandyan na yung pares niya. Nakakakain na ulit tong si Erit. Pag di natin binalik yun, mga kalapatids, babarakuin lang siya na babarakuin ng grizzles na pang summer. So hindi siya makakatuka. Ayan, nakakatuka na siya. Kasi nandyan na yung bantay niya. So ganun lang ginagawa ko, mga kalapatids na kanubi, kasi limitado yung aking kulungan, yung aking mga materyales dito sa ating flyer slope. Kaya para-paraan na lang.
Bakit natin pipilitin kung wala naman talaga tayong mga ganung materyales sa ngayon, di ba? Siguro sa mga susunod, pagka nakaluwag-luwag, mga kalapatids. So, sa mga kanubi natin dyan na sisimula pa lang, daanin nyo na lang sa maayos na sistema at para-paraan, kahit pa paano, okay na rin yan kaysa wala. Ayan, ubos na naman mga kalapatids. Meron pa tayo ditong isang lapagan.